Buklatin nga po natin Hebrews chapter 10. Dito po sa salita po ng Panginoon. Hebrews chapter 10 verses 5 hanggang sa mga sumusunod. Dito po sa aklat ng Hebrews chapter 10, makikita po natin dito sa verse 5 hanggang verse 7, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, ay sinabi niya, kain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan. Ang sa akin ay inihanda mo sa mga handog ng susunugin at sa mga hain patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalulugod. Nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako'y pumaparito sa balunbo ng aklat ng nasusulat sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Ipinaghanda po ng Diyos Ama ang Panginoong Kristo ng katawan. Yang katawan, mga kapatid, nakita po nating nagbuhat. Yang pong katawan na hinampas. Yang pong katawang itinako. Mayroon din po tayong katawan. Tayo'y nagugutom ngayon, siguro napapagod tayo dahil tayo po ay may katawan. Ang Panginoong Kristo, hindi siya nagmula sa sanlibutan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, pagpasok ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, si Jesus ay hindi po nagmula sa sanlibutan. Pumasok siya dito sa sanlibutan, pumarito siya ayon sa mensahe po ng awit, sinubo siya sa atin para po tayo ay tubusin. Sabi ng salita ng Panginoon, yung katawan natin, nararanasan natin siguro ngayon, gutom. Hindi pa yan, mga kapatid, ang naranasan ng Panginoon. Tama yung narinig natin kanina. Sana yung katawan na yan, makatagal tayo hanggang 12:30. Na yung katawan natin na yan, mga kapatid, attentive pa rin, interesado pa rin sa pag-aaral at pakikinig sa salita ng Diyos. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, isang katawan, yung katawan ni Kristo, bagamat si Kristo, hindi niya kinakailangan mag-manifest into the flesh. Hindi na kailangan ang Panginoon sana ay magkatawang tao. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng John 1:14, ang Berbo ay nagkatawang tao. At yung katawang tao ng Panginoong Kristo, yung katawan nakita natin ang ginawa sa Kanya ng mga tao. Kasama po ako doon. Kasama tayong lahat doon. Isa ang nakita nating nagpako, pero lahat tayo ang dahilan kung bakit si Kristo ay napako sa krus, yung katawan. Okay, mga kapatid, sa salita ng Diyos, tiniis po ng katawan ni Kristo yung hirap sakripisyo. Alang-alang po para sa atin. Kita natin yung katawan na yan. Sa pagsunod ba natin sa Panginoon, ganyan na po ba ang nararanasan natin? Yung katawan ba natin, nakikita natin, ito halos magtiklop na ang mata. Halos ata, mga kapatid, wala pong bahagi ng kanyang katawan na wala pong lakay. At dahil sa lakay na yan, mga kapatid, ay mayroon tayong pag-asang tayo gumaling. Yung katawan ni Kristo. Kaya sa salita ng Panginoon, napakatindi ng dinanas ng kanyang katawan. Para tayo, kasi mga kapatid, yung katawan po kasi ng kambing, tupa na inaalay po ng mga tao, sa panahon na yon, mga kapatid, ay hindi na makapag-aalis ng kasalanan. Pero yung katawang ito, mga kapatid, dila po niya ang lahat ng ating kasalanan. Dapat yung katawan natin ang maparusahan, pero inapo ng Diyos. Sana matiis natin, mga kapatid, hanggang alas 12:30. Hindi pa naman, mga kapatid, papatayin yung ating katawan. Magugutom pa lang yung ating katawan. Mapapagod pa lang yung ating katawan. Pero ang katawan ni Kristo, mga kapatid, ay naghirap, nagdusa. Mauunawaan natin ang purpose ng katawan na yan. Okay, dito sa pangpito, mga kapatid, hindi mo nadadaanan po yung iba kasi alam ko naintindihan na natin. Ang sabi po dyan sa ikapitong winika ng Panginoon, Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking espiritu. Bakit hindi yung katawan? Bakit hindi yung katawan? Ay, ang katawan niya naghirap Amen. Yung kanyang katawan ang pinahirapan. Pero bakit hindi katawan ang ipinagtagubilin ng Diyos? Yung pong espiritu, ang sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, iklasingan natin ng yung word yan. Father, into thy hand I commit my spirit. Makikita natin,
yung pong relasyon ng Panginoong Kristo ay hindi niya po ikinompromise, hindi po niya isinuko kahit mahirapan ang kanyang katawan. Pag tayo nagdadanas tayo ng hirap, mga kapatid, nahihirapan yung ating katawan, gusto na nating sumuko, gusto na natin pong bumalik, pero ang Panginoon, kahit yung kanyang katawan, makikita natin, bagamat yan, mga kapatid, make up lang. Make up lang po yan, pero makikita natin sa reality ng buhay ni Kristo, naranasan po niya yung katawan. Naghirap ang katawan ni Kristo. Kaya dito sa salita ng Panginoon, Father, into thy hand I commit my body, sabi ng iba. Pero ang Panginoong Kristo, ang ikinagtagubilin po niya ay ang Espiritu. Makikita natin, Ama. Makikita natin yung relasyon ng Panginoong Kristo ay hindi niya po isinuko kahit nahihirapan ng kanyang katawan. Kahit parusahan ang kanyang katawan, hindi niya isusuko ang pagiging Kristiyano niya. Sana ganun tayo. Kahit tayo abutin ng alauna dito, alas 4 na wala tayong pagkain, mga kapatid, hindi pa naman tayo hinahampas, hindi pa naman tayo ipapapus-apus at hindi pa tayo mamamatay. Alang-alang doon sa Espiritu. Father, into thy hand I commit my spirit. Pero yung katawan ay mahalaga para sa ating espiritu at kaluluwa. Mahalaga yung katawan natin, magiging instrumento itong katawan natin para sa ating pong kaluluwa. Dahil lahat ng ginagawa ng ating katawan, mga kapatid, ay magbibenepisyo ang ating kaluluwa. Sa salita ng Panginoon, makikita natin 2 Corinthians 5 verse 10, sapagkat tayo kinakailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa sa atin ng ginawa sa ating katawan. Yung ginawa sa atin, sa ating katawan, mga kapatid, hindi yung katawan ang tatanggap ng ganti. Ang tatanggap ng ganti ang ating espiritu at kaluluwa. Kaya mga kapatid, hindi naman po, mga kapatid, ang laman at dugo ang aakyat sa langit. Hindi po aakyat ang laman at dugo sa langit. Hindi itong katawan na nahihirapan, nagugutom, ang aakyat sa langit. Ito ay mauuwi sa alabok. Ito ay mauuwi sa lupa. Dahil ito ay kinuha ng Diyos sa lupa. Genesis chapter 2, ang tao ay nilalang ng Diyos mula sa alabok ng lupa. Ngunit yung galing sa Diyos na Espiritu, yang galing sa Diyos na Espiritu, mga kapatid, yan ang babalik sa Diyos. Kaya yung katawan natin, mga kapatid, dapat ginagamit natin ito para sa pagharap ng ating pong Espiritu at kaluluwa ay tanggapin tayo sa langit. Kaya sa salita ng Panginoon, Father, into thy hand I commit my spirit. Nagiging spiritual tayo at kinakailangan tayo maging Kristiyano hindi dahil sa ating physical. May nagsalita kanina, hindi dahil tayo may sakit, hindi dahil kailangan ng tulong ng ating katawan ang Diyos, kundi alang-alang po sa ating kaluluwa. Yung katawan natin, mga kapatid, pauwi ito sa alabok, pero ang ating diwa, ang ating kaluluwa ay haharap sa Diyos. Kaya dito, kasalita ng Panginoon, makikita natin yung salita ng isang taong tiyak na ang kaligtasan. Bagamat may narinig akong ganito, Pastor, hindi naman ako natatakot mamatay. Handa na po akong pumarap sa Diyos. Kaya, mayroon kaya tayong katiyakan sa ating katawan. Nagawa natin ang para sa ating pong kaluluwa. Nagawa natin ang para sa ating espiritu. Dapat yung ating katawan, mga kapatid, ay magamit natin alang-alang po sa ating espiritu. Kaya po, mga kapatid, minsan, ganito, kasangkapan ng Diyos ang ating katawan, hindi para lang sa ating katawan, kundi para sa ating espiritu. Halimbawa, mga kapatid, nilagyan tayo ng sakit at karamdaman ng Diyos sa ating katawan. Ang objective ng Panginoon ay hindi sa ating katawan. Ang objective ng Panginoon ay para sa ating espiritu. Si Kristo ay naghirap sa krus, hindi para sa ating katawan, kundi para sa ating espiritu. Kaya sa salita ng Diyos, pag tayo ay magsa sa Espiritu, pag tayo ay magsa sa Diyos, hindi para sa ating katawan. Yung katawan natin, gagamitin natin alang-alang sa ating Espiritu. Dahil ang ating katawan na yan ay babalik sa alabok, ngunit ang ating diwa, ang ating Espiritu ay haharap sa Diyos.
Kailan tayo magkakaroon ng confidence, ng katiyakan na yung espiritu na yan sa Diyos talaga mapupunta? Pakitas nga po kamay. Sino na po dito ang may katiyakan ng espiritu na yan pag umalis sa ating katawan? Sa kamay ito ng Diyos. Kaya nasabi na salita ng Panginoon sa chapter 10, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Pag yung ating kaluluwa wala sa kamay ng Diyos, mga kapatid, nasa kamay ito ng kaaway ng Diyos. Kaya dapat yung ating pong kaluluwa, mga kapatid, matiyak natin, yan ay nasa kamay ng Diyos. Paano natin matitiyak, mga kapatid, ano yung ating pong kaluluwa? Pag yung ating katawan bumalik sa ating pong sa alabok, paano natin matitiyak yung ating kaluluwa ay nasa kamay ng Diyos? Kagaya ng ginawa ng katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo nagpasan ng krus. Pinasan ni Kristo ang krus. Ang dami po, mga kapatid, nagpapasan ng krus. Mayroon pala isa dyan sa Pampanga, lagi taon-taon ipinapako sa krus. At pagpako sa krus, mga kapatid, pagkaristo sa krus, interview. Ang sabi nung nagpapako sa krus sa kanilang pangalan, kung wala pong masusumpungan na magpa-participate sa susunod na taon, pagkaya ng aking katawan, gagawin ko. Yung katawan niya, mga kapatid, pagkapako sa krus, dahil binibidyo, ang dami kong foreigner, marami kong nanonood, mga kapatid, palabas lang pala, entertainment lang pala. Pero pagdating sa kaluluwa, wala. Kaya yung ating katawan, mga kapatid, instrumento yan. May dahilan ang Diyos kung bakit tayo binibigyan ng buhay at ng lakas para tayo ay magpasan ng krus. Ano po yung krus? Ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo, hindi na natin bubuksan namin. Mahaba kasi ang PowerPoint na yan. Ang sabi ng Mateo sa chapter 11, verse 29, "Take my yoke upon you. Pasanin ninyo ang aking pamatok." Kailangan yung ating katawan, hindi naman po nakakapagpasa ng pamatok ang espiritu. Dahil ang espiritu, mga kapatid, wala pong laman. Kaya niyang mag-penetrate, kaya po niyang lumusok sa pader. Pero ang katawan, mga kapatid, ay hindi. Kaya po, mga kapatid, dapat yung ating katawan ay ginagamit natin na magpasan ng krus. Basahin natin sa salita po ng Panginoon sa aklat ng Mateo sa chapter 10, verse 38. Ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yung katawan natin na yan, dapat nagpapasan ng krus yan. Ano yung krus na yan, mga kapatid? Utos ng Diyos sa atin yan. Yan po ay para sa ating kaluluwa, para sa ating espiritu, bago umalis ang ating espiritu sa ating pong katawan. Dito sa aklat ng Mateo sa chapter 10, sa verse 38, ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yung spiritual na krus, hindi po, mga kapatid, yung krus na kahoy. Kung mabubuksan mo nga namin, daanan lang natin. Ano po yung krus na yun? Yung krus, mga kapatid, ba ang krus, dalawang kahoy yan. Mga kapatid, yung isa pataas, yung isa ay horizontal, yung isa ay vertical. Yung isa ay crosswise, yung isa ay lengthwise. Mga kapatid, ano ang cross ni Jesus? Yan pong vertical, yung pataas. Yan po, mga kapatid, ay ang pag-ibig natin sa Diyos. Yan po yung pag-ibig natin sa Diyos. Kaya sabi ng salita ng Diyos, ibigin natin ang Diyos ng buong puso natin, ng buong isip natin, ng buong kaluluwa natin, at ng buong lakas natin. Kasama yung katawan. Kasama po yung katawan. Yung pag-ibig natin sa Diyos. Kaya, mga kapatid, sa salita ng Panginoon, sa kanyang salita, yung vertical, yung cross na paganyan, mga kapatid, tumuturo sa Diyos, ito yung pag-ibig natin sa Diyos. At yung pag-ibig natin sa Diyos, mga kapatid, dapat, ang sabi ng salita ng Panginoon sa verse 37, ang sino mang umiibig sa kanyang magulang, nang higit sa kanya ay hindi karapat-dapat sa kanya. So, ang ating pag-ibig sa Diyos hindi dapat, mga kapatid, nahihigitan ng ano paman at ng para kanino paman. Bagamat hindi tayo ganun. Kinakanta ito nga, mga kapatid, lagi kong naririnig sa kapitbahay, mahal na mahal kita, Panginoon.
Hindi lang mahal, mayroong kanta nga, hindi lang mahal, kundi mahal na mahal. Mga kapatid, superlative ang ginagamit. Pero makikita natin, hindi pa nagagawa ng napakaraming taong magpasang ng krus. Kagaya ni Kristo ang kanyang katawan, ginamit niya sa pagpasa ng krus. Ganun din yung ating katawan. Dapat ay gamitin natin yung ating katawan dahil ang lahat ng ginagawa ng ating katawan ang magbe-benefit sa ating kaluluwa at espiritu. Nakalagay yan, mga kapatid, 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Yung pong pag-ibig natin sa Diyos. Pangalawa, mga kapatid, yung horizontal o yung pahalang. Ito po yung pag-ibig natin sa ating kapwa kagaya ng ating sarili. Yung equal, wala atang cross, mga kapatid. Na nakaganyan. Naalala ko nung nakaraang nagyut dito, mga kapatid, mayroong ipinako sa krus. Nakaganyan, no? Nakaganyan po dito, mga kapatid, yung mga yut eh. Haba po nagpiplay dito, nakaganyan, pagod na. Unti-unti gumaganyan eh. Ano po, unti-unting gumaganyan. At ang nakagano na lang. Ang sabi ko, pag ganyan, dapat may nakatukod. So yung ating po, mga kapatid, pag-ibig sa ating pong sarili ay dapat i-implement na natin doon sa ating kapwa. Kagaya na sinabi na salita ng Diyos, ang anumang ayaw natin gawin sa atin, huwag natin gagawin sa ating kapwa. Yun, mga kapatid, yan. Yung pag-ibig natin sa ating kapwa kahit sa kaaway. Yung pag-ibig kahit sa kaaway. Tayo kaaway ng Diyos, and yet sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaaway tayo ng Diyos, inibig tayo ng Panginoon. Kasi nasa katawang tao si Kristo. Amen. Dahil wala pong, mga kapatid, wala pong Diyos, mga kapatid, na nasa katawan. Nagkatawang tao si Kristo. Iniwan niya ang pagiging Diyos niya, nakitulad siya sa ating mga tao. Kaya inibig niya tayo, mga tao. Mga kapatid, yung horizontal, yan pong pag-ibig natin sa ating kapwa. Krus yan. Yung narinig natin sa mga magulang, turuan ang mga anak. Kayo naman, mga anak, tinuturuan kayo ng inyong mga magulang, sumunod kayo. Mga kapatid, pag-ibig, sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Mayroon pa namin dyan, papaano natin matitiyak? Magpasan tayo ng krus ni Kristo. Kagaya ni Kristo, nagpasan siya ng Diyos. Inutusan na tayo ng Panginoon, take my yoke upon you. Ano ang magpapasan yung ating katawan? Nagugutom tayo, napapagod tayo, nasasakripisyo tayo. Mga kapatid, yan ang dapat natin gawin para sa ating espiritu at kaluluwa. Pangalawa, pagkarating ni Kristo doon sa Golgotha, ang tawag ay bundok ng bungo. Siya po ay ipinako sa krus. Yung cross, ano yung cross, mga kapatid? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa ating sarili, at pag-ibig sa ating kapwa. Yung cross, mga kapatid, dapat itinapako natin yung ating sarili dyan. Amen. Dapat itinapako natin yung ating sarili. Sabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Galatians chapter 2 verse 20, sapagkat ako'y napakong kasama ni Kristo sa krus. Ginawa ni Kristo yan, mga kapatid, dahil sa pag-ibig sa Ama. Ginawa ni Kristo yan dahil sa pag-ibig sa ating mga makasalanan. Dapat gawin din natin, mapako tayo sa krus, kagaya ni Kristo. Ibig sabihin, iibigin natin ng Diyos na higit sa lahat, ng buong puso natin, ng buong pag-iisip natin, ng buong lakas natin. At pangatlo, dapat manatili tayo sa krus hanggang kamatayan. Alam niyo po, habang si Kristo ay buhay pa, hindi siya umaalis sa krus. Amen? Habang si Kristo, mga kapatid, ay buhay pa, ay hindi siya umalis sa krus. Basahin nga natin yung ating pong material verse dyan. Sa Luke sa chapter 23, sa verse 46. Ang sabi po ng aklat ng Luke sa chapter 23, verse 46. At si Jesus na sumigaw ng malakas. Alam niyo po, yung pagsigaw po niya ng malakas, mamamatay siya ng maaga. Kasi yung pagsigaw, mga kapatid, nagpupunsyon ng energy yan eh. Sana kung hindi na siya sumigaw, mga kapatid, ng malakas, bakit hindi na lang siya bumulong? Sumigaw siya ng malakas, kaya napaaga ang kanyang kamatayan. So, ibig sabihin,
mga kapatid, dapat ibinibigay natin ang buong lakas natin, lalo na pag tayo ay malapit na humarap sa Diyos. Ito mga kapatid, alam ni Kristo na malapit na po siyang humarap sa Diyos, kaya itinudo na niya. Ilan dito sa atin na edad na. At kahit tayo mga kapatid ay bata pa, mga kapatid, hindi natin alam mga kapatid kung tayo ay tatagal pa ng matagal. Kaya hindi natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Kaya kung nararamdaman natin, lalo sa mga nararamdamang malapit na, dapat itinutudo na natin sa Panginoon. Hindi mga kapatid yung medya-medya lang. Dapat itinutudo natin si Kristo ay sumigaw ng malakas. Kaya minsan pag may sakit, sinasabi natin, huwag ka na magsalita. Sabi nga ni Kuya Nonoy, mayroon siyang taong kinakausap siya, ayaw niya magsalita. Ayaw nga niya magsalita kasi kapos ang kanya hininga eh. Baka ikamatay niya. Ito mamamatay na, sumigaw pa eh. Amen. Mga kapatid, lalo kapag tayo malapit ang humarap sa Diyos, dapat itinutudo na natin sa Diyos. Kasi ito, mga kapatid, naalala ko, Sister Gilma, pag hinihikayan, hindi ko na kinakausap. Dati rin ako, may asma ako, mga kapatid, kaya ako din, huminto na ako sa pagtatrabaho. Alam niyo po, yung mga kasama ko, hinuhunta ako, hindi ako umiimik. Kasi pag nagsalita ka, mga kapatid, kakapusin ka ng hininga. Ito, mga kapatid, kapos ang hininga niya, itinudo pa niya, sumigaw siya. Kanino siya tumawag? Sa Ama niya, sa Diyos. So mga kapatid, sabi diyan sa kanyang salita, Ama, sigaw po ito, hindi bulong ha. Ama, sa mga kamay ko mo, ipinagkakagubilin ko ang aking espiritu. Itong maganda. Bago umalis ang ating pong espiritu sa ating katawan. Bago umalis ang ating espiritu sa ating katawan. Kasi yung ating pong katawan babalik sa alabok. Ang ating espiritu aalis sa ating katawan. Hihiwalay sa ating katawan. Ang sabi diyan sa kanyang salita, Ama, sa kamay mo, ipinagkakagubilin ko ang aking espiritu. Kasi alam ni Kristo, yung kanyang espiritu, hihiwalay na sa kanyang katawan. At ang sabi diyan, at pagkasabi nito, ay nalagot ito. Umalis na ang kanyang espiritu. Yung ating espiritu, mga kapatid, alis sa ating katawan. Sana bago umalis yung ating pong espiritu sa ating katawan, yung ating katawan, hindi lang pang mundo ang ating pinagagamitan. Hindi lang pang pisikal, pang material ang ating pong pinagagamitan ng ating katawan. Dapat ginagamit natin yan sa ating espiritu at sa ating kaluluwa. Isa pang bagay, umalis lang si Kristo sa krus nang siya'y namatay na. Sana makapanatili tayo sa Panginoon hanggang kamatayan. Pag nagawa natin makapanatili sa Panginoon hanggang kamatayan, at till the last breath ng ating pong buhay, sana mga kapatid, sa ating huling hininga, yung ating katawan pa rin, gagamitin natin sa Panginoon. Alala ko, may kakilala po akong pastor. Nung nagkita po kami siguro mga 10 years ago, ang sabi niya sa akin, ay pastor, hindi na po ako nagpa-pastor ngayon. Sabi ko, bakit po? Dahil nag-retire na po ako. Dahil 60 years old na siya, nag-retire na sa pagpapastor. Ang pag-retire lang sa paglilingkod sa Panginoon ay pag yung ating hininga ay aalis na sa ating katawan. Minsan nagugutom pa lang tayo, reklamo na tayo. Tinitingnan ko kanina, mga kapatid. Sabi ko, hindi pa hinahampas. Hindi pa tayo napapagod yung ating katawan, nagbubuhat. Yung ating pong katawan, hinahampas yung ating katawan, ipapako sa krus. Nagre-reklamo na tayo. Iba na ang ating ekspresyon. Mga kapatid, dapat gamitin natin yung ating katawan alang-alang sa ating kaluluwa. Narin, yung last verse din. Yan sa Luke sa chapter 10 po, mga kapatid. Makikita natin, Luke sa chapter 10, verse 25 hanggang 28. Narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutukso na nagsinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magbana ng walang hanggang buhay? Ito, mga kapatid, ang dapat natin gawin. Sa kanya sinabi niya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? At pagsagot niya sinabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, yung katawan. Si Kristo, isinigaw niya ng buong lakas, inubos niya ang kanyang lakas para sa espiritu at kaluluwa niya at para po sa ating lahat. Sabi niya sa kanyang salita,
ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ng ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito yung krus na sinasabi natin kanina. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot ko, gawin mo ito at mabubuhay ka. Magpasang tayo ng krus, maipako tayo sa krus, manatiling tayo sa krus hanggang yung ating pong espiritu at kaluluwa ay humiwalay sa ating katawan. Yuko po tayo at manalangin.